Puri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Purihin ng poong mahal ang angkin niyang kabutihan, mapalad ang tumatahan sa templo ng poong manal, nagpupuring walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasa niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa araw po na ito, ginugunita po natin ang dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Birhen. At marahil tayo pong mga Kristiyano, tayong mga Katoliko, malalim ang kaalaman natin patungkol kay San Jose. At madalas kapag naririnig natin ang pangalang San Jose, ang mga bagay na pumapasok sa ating isipan na siya ang tumayong ama ni Jesus dito sa lupa. Siya ay kabiyak ni Maria, kabiyak ng puso ni Maria. Siya ay isang karpintero at marami pang iba. Pero mga kapatid, tuwing sumasapit ang Marso 19, kahit ito ay nasa loob ng panahon ng Kwaresma, mapapansin natin na ito ay dakilang kapistahan. Napansin natin kanina sa ating liturhiya, umawit tayo ng gloria, ng papuri sa Diyos. Dahil ganun na lamang ang kahalagahan ni Jose sa kwento ng Diyos. Pero mga kapatid, ano po ba ang pwede nating mapagnilayan sa buhay ni San Jose? Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, mula sa ibanghelyo ni San Mateo, sinasabi po dito na si Jose ay nakatakda ng ikasal kay Maria. Ngunit nalaman ni Jose
na si Maria ay nagdadalang tao. At para sa isang lalaki, masakit po yun. Tama po ba? Yung nobya mo, malalaman mong nagdadalang tao pero hindi ikaw ang ama. Masakit po yun. At marahil ganun din ang naramdaman ni Jose. Pero dahil si Jose ay matuwid, ano ang kanyang ibinalak? Hiwalayan ng lihim si Maria. Bakit palihim? Kasi kapag nung mga panahon na yon, kapag ikaw ay nagdadalang tao at hindi ka pa nakikipagtipan, pwede kang hatulan ng kamatayan. Dahil si Jose ay matuwid, ano ang kagustuhan niya? Hiwalayan ng lihim si Maria. Pero nangusap sa kanya ang anghel. At ano ang ipinadala sa kanyang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng anghel? Huwag kang matakot, pakasalan si Maria. At ano ang ginawa ni Jose? Pinakasalan si Maria. At ano po ang pwede nating matutunan dito, mga kapatid? Marahil nung mga panahon na yon, si Jose may pangarap na sa kanyang pamilya. Marahil si Jose, iniisip niya na yung kinabukasan ng kanyang pamilya. Pero ano ang nasa isip ni Jose? Ano ang ginawa ni San Jose? Umatras. At sa kanyang pag-atras, sino ang umabante? Ang kagustuhan ng Diyos. Minsan, mga kapatid, sa buhay natin, kailangan din natin minsang umatras para iba naman ang umabante. Sa buhay ni San Jose, alam niyang hindi siya ang bida sa kwentong ginagawa ng Diyos. Dahil ang bida sa kwentong ginawa ng Diyos ay walang iba kundi si Jesus. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, marami sa atin gustong maging bida. Kaya nga, nagpapaunahan tayo lagi na makarating sa tuktok. Nagpapaunahan tayo lagi na maging sikat. Kaya nga, minsan kapag meron tayong kasamahan, anong sinasabi natin sa kasamahan nating nagmamagaling? Ayan na naman siya, nagbibida-bida. Marami hong ganyan, di ba? Pero kung alam ni San Jose na hindi siya ang bida sa kwento ng Diyos, umatras para si Jesus ang umabante. Sa mga magulang, ganyan din naman. Umaatras ang magulang sa pamagitan ng napakaraming sakripisyo para ang kanilang anak naman ang umabante. Mga kapatid, ano po ang pinapatungkulan nito? Matuwid si San Jose dahil marunong siyang magpakumbaba. Dahil ang pag-atras ay hindi senyales ng kahinaan. Madalas ang pag-atras ay senyales ng kapakumbabaan. Sa pagpapakumbaba, iba ang umaabante. Sa pagpapakumbaba, si Jesus ang namumutawi. Sana po sa buhay pananampalataya din natin, ganyan. Sana po ang mga lingkod ng simbahan, ganyan din ang pag-iisip. Minsan po kasi ang mga lingkod, kapag nakakatanggap na sila ng palakpak, akala nila sila na ang bida. Pero ang tunay na lingkod, kailanman hindi naging sarili ang bida, kundi ang bida, walang iba, kundi si Jesus. Kaya mga kapatid, sa misang ito,
alalahanin natin yung mga taong umatras para tayo naman ang umabante. Alalahanin natin yung mga taong gumilid para tayo naman ang gumitna. Alalahanin natin yung mga taong nagkubli ng liwanag para tayo naman ang tunay na magliwanag. Pero ano ang hamon sa atin? Maging kagaya ni San Jose na matuwid dahil alam niya sa kwento ng Diyos, hindi tayo ang bida, kundi sa kwento ng Diyos, si Jesus ang bida. Kaya sana po, sa lahat ng bagay na ginagawa natin, wag lang magpatungkol sa sarili, kundi magpatungkol kay Jesus. Hindi ka gumagawa ng mabuti kasi gusto mong maging sikat. Hindi ka gumagawa ng tama dahil gusto mong maging bida. Kundi gumagawa ka ng mabuti, gumagawa ka ng tama dahil kay Jesus. Dahil sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kagaya ni San Jose, lahat ng kanyang ginawa, hindi nagpatungkol sa kanya, kundi nagpatungkol sa Diyos. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, yan po ang ating ipanalangin, yan po ang ating ipagdasal. Nawa sa buhay natin, mapagtanto natin na hindi tayo ang bida, kundi walang iba, kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.